Switch statement is another form of conditional statement, parang if-else lang natin yan. Pero ang problema dito is fixed value lang ang pwede mong gamitin sa conditions niya. Ito yung syntax ng switch statement natin. Meron tayong keyword na switch, tapos sa loob ng parenthesis may value tayo. Itong value na to, ito ang gagamitin natin sa pag-compare ng mga values dito sa baba. Cases nga pala ang tawag dyan kung saan i-compare natin yung value natin sa loob ng parenthesis. So may first case tayo, dito natin i-compare. Tapos after nito may colon tayo at yung action kung ano gusto natin gawin kapag nagtugma yung value natin sa parenthesis dito sa case. Tapos yung break importante to kasi ito yung magtatapos ng switch natin kapag nahanap na yung value natin. Yung default naman, ito yung katumbas ng else sa if-else statement. So kapag wala sa cases yung mga hinahanap natin, ito yung tatakbo yung default. Sa example na to, meron tayong name na Jonathan. Tapos sa loob ng parenthesis, doon natin nilalagay yung variable na name kasi ito yung gagamitin natin sa pag-compare para sa mga cases natin. Pag nahanap na natin sa mga cases yung name natin, gagawin natin yung action sa right side niya. Pag wala namang nahanap, tatakbo yung default natin. Tapos ipiprint natin yung name does not exist on your friend list. Subukan natin i-run. This person is Jonathan. Kaya ito yung lumabas kasi yung name natin ay Jonathan. Hahanapin ngayon sa cases kung ano yung Jonathan dito. Nakita ito yung case na Jonathan, so tatakbo ngayon yung this person is Jonathan. Case sensitive nga pala to, so kapag kahit small letter J lang nilagay mo, run natin, yung default ngayon yung tatakbo.